Luz Biminda Romero. Ngayon po ay, kung inyong nakikita, nandito po tayo sa kanyang tahanan. At napili po namin siya bilang ang modernong katapat ng ating kilalang kilala na si Tandang Sora o mas kilala bilang si Melchor Aquino. Ilang taon na po kayo? 51 years old na po siya. Napabalitaan po namin na ilan daw po ba ang inyong anak? Meron po siyang 2 anak. Pero bukod po doon, bali sa nakwento namin, bali na din sa pagtatanong namin sa inyo kanina, napag-alaman po namin na meron pa po kayong tinutulungan mga iba ninyong kamag-anak. Maaari niyo po bang ikwento kung ano yung nagbibigay sa inyo ng inspirasyon at lakas ng loob? Kung bakit sa hirap ng buhay na kung hindi man sapat para sa ating sarili ang nakukuha natin, bakit po nagagawa pa natin magbigay para sa iba? Unang-una, mga kapatid ko na magaling ako. Mga kapatid ko. Kumbaga, sa kami magkapatid, parang ako lang ang medyo nakakaano sa kanila. Ngayon, alam mo naman ang buhay sa probinsya, di ba? So yun, lalo na yung ate ko, lagi siyang nagkakasakit lagi sa doktor, wala naman talaga sila. So ako, mayroon naman akong konting na itulong sa kanila, kaya magbibigay ako sa kanila ng ano, kahit sa maliit lang na halaga, na para makatulong ako sa mga kapatid ko. 2 anak ko, 6 ang apo ko. Yan bang mga pamangkin ko na tinutulungan ko, at saka yung may mama pa akong pinapadalan, at mayroon pang ibang tao na lumalapit sa akin na wala kaming ganito, wala kaming ganyan. So, kahit na maliit na pera na sa akin, hinahati ko yon. Maligaya ako na yung maliit na maibigay ko sa ibang tao. Kakainin ko na lang, ipamigay ko pa yun sa kanila. Yung parang yan ang kasayahan ko na makatulong ako sa tao. Masaya ako doon. Hindi ko iniisip na kailangan magyaman ako ng ganito. Kasi kung mamatay tayo, hindi naman natin madala yun. Yung kumbaga yung ano sa tao, yung kumbaga yung ano mo sa tao, yung sinishare mo sa tao, yung anong mayroon kang na maliit lang na na mayroong lumalapit sa iyo na ibigay mo, malaking sa taas yan. Kasi kumbaga sasabihin ni Lord, Minda, ito yung binigay ko sa yung biyaya na maliit, pinaghati-hati mo, pinamahagi mo sa baso, dagdagan ko yan, i-times 2 ko yan. Kasi yung binigay ko sa yung grasya, kumbaga pinamahagi ko sa ibang tao, hindi lang sa kamag-anak ko, sa ibang tao. Binigay ni Lord sa akin na biyaya, ramdam ko na binigay niya sa akin. So, pinamahagi ko sa ibang tao, o hindi lang sa kamag-anak ko, sa pamilya ko. O may ibang tao pa na lumalapit sa akin. Ligayahan ko yun. Masaya ako doon. Masayang-masaya ako doon. Ano pong pangalan niyo, sir? Eduardo Panyoso, ang tawag sa akin Ed. Si Eduardo Banyoso, o kilala po bilang Bilang Ed. Ed. Ed Banyoso. Kung inyo pong makikita ngayon na nandito po tayo sa kanyang tindahan, isa po siya ang negosyante, di ba? Pero bukod doon, kilala po siya bilang isang disciplinarian na tinatawag. Kumbaga, kilala po siya bilang isang ama na may disiplina sa kanyang mga anak. Kaya, kung inyong makikita, parang nahalintulad siya sa isinong bayani yun. Kung inyong napapanood, ay yung General Luna, si General Antonio Luna. Kaya hihingin lang namin po ang payo ninyo kung ano po ba ang masasabi niyo tungkol sa bakit kailangan natin ng disiplina, lalo-lalo na po sa mga anak natin. Ano po ba ang makukuha natin dito? Makapakailan po ba? Unang-una, kung meron kang anak, dapat gawin mo hindi siya magiging problema ng lipunan. Kasi pag ang isang bata ay hindi mo nahubog,
sa magandang pag-alaga, pagtutuwid ng kanyang mga ginagawa sa araw-araw niyang pakikisama sa ating mamamayan, baka siya ay maligaw at maging problema ng lipunan. Kasi dapat ang bawat mamamayan hindi siya maging sagabal sa pagtakbo ng buhay ng ating mamamayan, kundi siya ay tumutulong sa ating mamamayan at alam niya ang dapat gawin. Nakikita ko kung ano yung kanyang nakikita sa mga magulang, yun din ang kanyang gagawin. Kaya ako bilang magulang, pinipilit ko na May kulay blue pa dyan na tama mabuhay, ang bawat hakbang at galaw na gagawin ko sa kanya. Ano sa inyo? Kaya nagkakaroon ako ng may Tatlo lang? pagdisiplina sa aking 11, 21, mga anak at hindi lang sa aking mga anak, kundi sa mga aming mamamayan dito sa Wilfred Bill. Na talagang stricto ako at pinakikita ko na talagang yung tama. Galit ako sa mga mali eh. Parang yung naraluna nga po Oo. talaga. Lalo na pagkurap sa bayan. Kaya naghihirap ang bayan dahil sa kakurapan. Ngayon kung hindi mo sasabihin sa iyong anak yung problema ng bayan at hindi mo ituturo sa kanya yung kasi tayo yung maestro sa loob ng ating tahanan bago pa yung eskwelahan. Kung po kayo isang general na nakikipagdigma sa simpleng bagay na paglilingkod sa ating komunidad, nakikita po natin na isa kayong tunay na bayani. Hindi, ganun din. Sa aking pakikisalamuha sa mamamayan talagang sinasabi ko. Unang-una, bakit ang ating bayan ay naghihirap? Kinakailangan kayo lahat ay may tubig. Kasi unang-una, lalo na ngayon, papunta ng eleksyon, no? Sinasabi ko rin sa aking anak, alam mo anak, sabihin mo sa iyong mga kaibigan, sabihin mo sa iyong mga kuna, ang pagpili ng isang leaders ay kailangan yung maging silang huwaran. At hindi sila, kung nakikita mo talagang may depekto sa kanilang pamamala kasi doon sa sakpan ng Panginoon Diyos, doon sa tito, sinabi niya, dapat ang isang namumuno ay hindi nababahiran ng anumang dungis. Asawa lang iisang babae, talagang siya sabihin talagang matured ang kanyang pag-iisip at hindi siya natitintal sa anumang bagay na ika nga, lalo na sa salapi kasi pag ang isang namumuno alam mo, sabi ko nga ang pagsubok ay matamis, dalawa lang, babae at saka pera. Pag ikaw ay natintal sa babae, sinisigurado ko mahina ka na. Hindi ka na tunay na naglilingkod sa bayan. Ay marami sa ating mga naglilingkod, babaero eh. Opo, mga No? Talagang dapat huwag ibuto yung ganyang klase ng tao kasi iyan ay salaula sa bayan. Opo. At yung isa pa, kinakailangan, tingnan nila kung ano talagang kuha ng isang namumuno sa bayan. Ganun ang parating yung sinasabi sa akin anak. Walang Pag photos, nag-uusap Emma? kami. Dahil ang pamumuhay kasi ay kasama rin yung pakikipagtunggali sa ating lipunan. Kaya nung ako yung mga mahal na nakagawad, talagang nakita ng bayan ng aming barangay na talagang ako ay isang istrikto at matuwid na namamahala. Pahiram ng Hindi ballpen, pwedeng mabahiran ng dungis ko alam ang yung iyong pagkatao dahil yun ang ikilalanin sa iyo at yun ang talagang kailangan makuha mo yung respeto ng mamamayan. Bilang disciplinarian o yung nagdidisiplina po, ano po masasabi nyo sa mga kabataan, katulad po sa anak nyo, ano po masasabi nyo, mapapayo po? Katulad ngayon, dito sa aming barangay, naghahanap ng droga. No? Dito, natatakot ako na yung anak ko ay gagala. Kaya sabi ko, anak, baka naman pwede mong piliin ang iyong mga kabarkada o kaibigan. Ngayon, kung hindi ka makikinig sa akin, mabuti pa, huwag ka nang lalabas ng bahay. No? Kasi pag lumabas ka ng bahay, natatakot ako. Baka mamaya, malulung ka sa pinagbabawal na gamot. Alam mo naman kung barangay ng Addition Hills. Talagang dito, talamak ang droga. Nagtataka nga ako sa gobyerno eh. Bakit lumalaganap ang droga? Sino bang protektor ng drogang ito? Kaya galit ako. Dahil unang-una, pag ang iyong pamamahay, ang meron kang isang anak na lulong sa droga, pag wala nang makuha sa iyo, wala nang manakaw sa iyo, susunod buhay mo na ang kanyang nanakawin o pamilya. No? Kaya napapakinig naman ninyo. Nakikita niyo sa napapanood niyo sa TV, nababasa niyo sa dyaryo, napapakinig ninyo sa radyo, na talagang dahil sa droga, ang pag-umpisa ng pagmasakit sa buong pamilya. Maraming pinapatay, maraming nare-rape. Kaya ako ito dito, laganap ang sunog dahil sa adik. Ang ginawa ko, naglagay ako ng mga nagro-ronda.
sa gabi at binibigyan ko ng pangkape. Gabi-gabi. Para na sa ganon, mahuli yung nagsusunog. At pagbibigay ako ng pabuyan 10,000 hanggang 20,000, mahuli lang. Yan, nagsusunog na yan. Yun yung mga addict na yan. Kasi nakakatakot eh. Oo. Yun ang kuwan ko. Yun ang kapil ko sa buhay. Dumadating po ba kayo sa punto na yung pag nadidisiplina niyo po yung anak niyo, dumadating po ba sa punto na parang nasasakal siya or nagagalit or nagkakatalo po kayo minsan? Minsan, nakikita ko na sumusobra yung pagdisiplina ko, no? Kasi minsan, hindi lang salita, hindi nalalabting. Pero sinabi naman sa Biblia, ang pagpalo at Madali lang din. sa anak ay isang kwan yung pagdisiplina. Kasi pag hindi mo raw dinisiplina ang iyong anak, kung hindi mo sinaktan, hindi mo siya mahal. Dahil ang pagdisiplina ay pagmamahal yun eh. Kaya parati ko sinasabi sa mga batang ito, nasabi ko, ano ba, pagmamahal ba? Ngayon. Pero pagka nasobrahan ako ng pagdisiplina, parang naluluha ako. Mahal niyo po siya. Tayo ngayon sa munisipyo ng Mandaluyong at naghahanap tayo ng isang modernong Andres Bonifacio at buti na lang may nakita kami isang pulis, isang tagapagpatupad ng batas at tagapagbantay ng mga nabi. Tama ba? Ano po pangalan niya, sir? Si P.O.1 de la Cruz from si P.O.1 John de la Cruz, galing po siya ang Isabel. Sir, bakit po natin napiling maging isang pulis? Kasi since bata pa ako, yan ang pangarap ko sa buhay para makapagiging sa bahay. Kahit po alam natin pwede may mangyari sa ating masama o sa pamilya natin. Kasi sa pagtupad kasi ng tungkulin, kahit ikuhay mo, iaalay para sa bahay. Parang yan din po yung mga katipunero ng panahon, yung mga panahon nila Andres Bonifacio. Kaso, syempre, darating yung panahon na kailangan natin paglingkuran ng ating bayan, kahit yung buhay pa natin yung kapalit. Ganun na po tayo katagal na naging polis. Mag-isang taon na lang po. Mag-isang taon na lang. May asawa na po ba? Meron na po. May asawa na po ba? Parang Andres Bonifacio nga tanong. Para po ba sa inyo, ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging isang bayani? Pagiging isang bayani kasi sa akin dapat kasi yung bayan at saka paglilingkod sa nakarami para yung mga tao sa iyo ay magiging close pa. Yun lang ang importante. Para yung walang takot, pag naglilingkod ko sa bayan, walang takot, kung may hingin ng tulong, okay lang sa kanila. Sa modernong panahon natin, kahit sabihin natin na bibihira na lang mangyari yung tipong sasakupin tayo ng ibang bansa. Pero kung titingnan natin, ang paglilingkod sa bayan, hindi lamang laban sa ibang lahi, kundi maski sa paglilingkod sa mga kababayan natin, tulad ng pakikipaglaban sa krimen, tulad ng ating mga kapulisan na alam naman natin na protektahan nila tayo. At talagang napakataas ng pagtingin natin sa natin na respeto. Nararapat po kayong respetuhin at pasalamatan, sir. Kasi bihira lang po yung mga tao handang buwis ang buhay nila para sa tao. Maraming pong salamat, P.O.1 John de la Cruz. Salamat din po. Thank you po. Salamat din po. Foundation dyan, sa decision. Yung mga may kapansanan na binigyan ng trabaho. Kasama po kayo sa mga sa
para may kabuhayan kayo kahit nahihirapan sa mundo. Para hindi lang pala sa pamilya. Tingnan po kuya, para po sa inyo, ano po ba yung pagiging isang bayani? Isang bayani, ano po ba yung para sa inyo? Tinawag na bayani. Hindi naman lahat ng bayani nakikita sa tapang. Opo. Ang bayani para sa akin, maraming ibig sabihin ng bayani. Ay, hindi ko kaya paliwanag yan. May bayani sa pamilya. Tingin niyo po ba lahat tayo ay may binigyan ng pagkakataon para maglingkod sa bayan? Maglingkod sa bayan? O, tingin niyo po ba kung kayo po, nanaisip niyo rin po ba maglingkod sa bayan? Ay, hindi. Ayaw. Bakit po? Kasi nakikita ko na yung may mga iba akong kakilala na naglilingkod sa bahay, pero hindi rin nahirap, parang Hindi po sila na, pero sa ako, kung tatanungin mo, ayaw ko maglingkod sa bahay, gusto ko sariling ano na lang na hindi. Pwede ka naman, kung sabi nga nila, pwede ka naman tumulong na kahit wala ka sa pwede ka naman, pwede kang tumulong sa komunidad ninyo. Hindi direkta dun sa gobyerno. Parang ang panahon po dati, diba, nakaupo lang si Mabini, pero yung mga salita niya na payo niya sa mga ano natin, mga general, pwede ka maging ganun. napanood niyo na po ba yung general yun? Konti lang, pero hindi ko na Stigma. Yun. matapos Kuya, yan. talagang saludo po kami sa inyo kasi kahit na ganyan nangyari sa inyo, pag-aaral niyo yung anak ninyo. Hanggang ngayon, trabaho kayo, di ba? Bali, yung pasok niyo po dun sa mga 8 to 5. 8 to 5 po yun. Araw-araw po yun. Sabado linggo, kaya Di ba? Hindi po kayo nahihirapan mag-commit. hindi naman, lapit na. Naglalakad nga ako minsan. Yun, lalakad lang kayo. Ganun. Minsan. Hindi kayo nahihirapan. Hindi, pagpa-uwi lang. Pagpauwi. Pagpa-uwi lang. Pero pag papunta hindi, syempre mangangamoy palis tayo. Sasakay tayo. Pero bukod dun kuya, may andan kayo. Iba rin kayo ginagawa. Tulad yan, nagigitara kayo. May banda ba kayo? Nagbabanda rin kayo? Minsan. Yun, kabanda ko yun. Yung gumagawa ng cellphone. Ayun yung vocalista na. O mamaya, manood kayo, tutugtog kami dyan sa Liberation. Tutugtog kayo sa, sa parada ngayon. Kuya. Ay, sa... Mamaya. Tutugtog din talaga. Oo, yung ano Makita namin. niyo yun? Kasi Tutugtog siya sa mga tinutugtog. Bale, lead guitar po kayo. Hindi, ipon lang. Rhythm kayo. Kaya nag-aaral-aral lang. Aral lang. Pero kahit paano, di ba? Dame Angelo Harvey. Sports staff po ng The Guardian Publication. Si Mr. Dane. Isa po siyang sports staff dito sa Tagalog. So ano pa yung ginagawa niyo dito sa Tagalog? So ano po, dahil nasa sports department po ako, isa po ako sa mga nakakatasan para i-cover yung mga sports events, especially SQAA, yung mga kung saan nag-excel yung mga athletes ng RTV. So basically, parang medyo malayo dun sa concept ng pagiging propagandista. Pero kung titingnan natin, parang pagdating dun sa pagpapahayag na kung ano yung mga kasalukuyan na nangyayari dito sa ating lipunan, parang sa isang ideya lamang ang ginagawa nila. Katulad na lang ni Marcelo Del Pilar, si Clarider o Otto Montiel yung Tagalog kung kilala po nito. Ano po masasabi niyo? Tingin niyo po ba mahalaga po yung ginagampanan natin dito sa The Guardian bilang pagpapahayag ko ng mga sports events sa RTU? Actually, hindi lang naman talaga ako sports staff. Kasi nung una pa man, ang pinaka-expertise ko is news. Balita, sports ng balita. Para sa akin, mahalaga yung pagsusulat. Kasi, minumulat nito yung mamamayan. Kung ano ba talaga yung nangyayari sa lipunan. Yung mga pangyayari na hindi nila narinig sa paligid nila, yung kailangan iparating sa kanila para buksan yung isipan nila, iparating sa kanila na kung ano yung mga mahalagang nangyayari na dapat nalalaman din nila. Ano po ba yung course ninyo? Accountancy. Bali, gano'n po kayo katagal na sumasali sa The Guardian? Actually, nag-start ako nung second year. Doon ako nagsimula sumali sa ganito. So sa tingin niyo po ba, ipagpapatuloy niyo pa rin po ba itong gawain ito bilang sabihin natin, bilang dahil sa para makatulong, hindi dahil talagang passion ninyo na pagsusulat, lalo na pagdating sa mga ganitong bagay?
pagpapublish ng mga news. Pagpapatuloy ito, di ba? Kaya kasi pag sinabi mong passion mo, parang doon mo na nilalaan yung buhay mo. Kasi makikita mo yung kahalagahan nito, yung impact nito sa life mo. So, sa tingin ko, dahil malaking tulong ng media or ng pagpeperiodiko sa mamamayan, sa tingin ko, hanggang nabubuhay ako, ipagpapatuloy ko ito kasi nandito yung puso ko para sa serbisyo or public service na may tutulong ko sa kahit na maliit na paraan na meron na magagawa ko. Nakita niyo po yun talagang, kumbaga passion niya to na kahit balang araw, let's say, bilang accountancy major, syempre magiging certified public accountant na rin siya, magtatrabaho siya sa isang auditing firm, at syempre napaka-busy nila doon, lalo pag tax. So aside from that, talagang nandun yung passion niya na pagpatuloy pa rin ang sulat ng mga ganito. Kaya marami pong salamat, Sister. Kayo po ay isang modern day hero. Pwede niyo po bang sabihin sa video na I am a modern day hero? I am a modern day hero.